Mr. President, esteemed colleagues, I rise today on a matter of personal and collective privilege upang mabigyan ng mabigat pang pansin itong napakahalagang usapan sa ating soberanya, seguridad at pambansang interes. At ngayon pa lang, Mr. President, nagpapasalamat po ako kay Senator Ping Lacson sa pagpapayag nilang ma-deliver ko po itong mas maiksing privilege speech ng una ngayong hapon. At pagkatapos, kung mayroon mang gustong mag-interpellate, hihilingin ko po sa Majority Leader na isuspend po muna ang konsiderasyon hanggang sa susunod na linggo upang mabigyang daan kaagad yung naunang na-schedule na privilege speech ni Senator Lacson. On the matter of personal and collective privilege, I refer to the case of one Joseph C., na kilala rin bilang Chen Zhongzhen o Si Zhenzhong. Ngayon, nakakulong siya sa Bureau of Immigration matapos mahuli sa ating airport for allegedly misrepresenting his citizenship. Hindi naman kaila sa atin na malaking negosyante si Joseph C. Sa sobrang maimpluwensya, mailan sa industriya ng pagmimina pa nga ang nagbabala that his arrest could scare away investors. Ang banta pa nga ng ilan, babagsak daw ang industriya ng pagmimina dahil sa nangyari dito kay C. Dear colleagues, I am not anti-business. I am not anti-investment. I am for the rule of law and for protecting Filipino citizenship from those who do not have a legitimate claim to it. I am for protecting industries that remain nationalized, gaya ng mining industry. Pilipino pa rin dapat ang may kontrol niyan ayon mismo sa batas. At hindi pa nagbabago ang batas. Mr. President, gaya po ng natutunan natin sa kaso ni Guo Huaping, alias Alice Guo, ang pagka-Pilipino ay hindi basta papeles lang na pipirmahan at itatago sa baul. Ang pagiging Pilipino ay isang panatang maging tapat sa bansa at sa watawat ng Pilipinas. One's citizenship is a sacred bond of allegiance, a solemn commitment between the state and its people. Pero sa kaso ni Joseph C., may malinaw na ebidensya sa intensyon niyang makasingit at makalusot sa batas para makuha ang mga pribilehiyong dapat ay nakalaan lamang para sa mga tunay na Pilipino. His is a deliberate attempt to misrepresent his nationality, to pass off as Filipino while retaining allegiance to a foreign state. Nagpanggap na Pilipino at ang isinusulong interes ng dayuhan. Mismo ang Bureau of Immigration ang nagsabi na yung mga fingerprints sa di-umano'y Philippine passport ni Joseph C. ay tugma kapareho ng fingerprints ng isang Chinese national na nagngangalang Chen Zhongzhen, who applied for a visa under Republic Act No. 7919. They are one and the same person. Ano ang RA 7919? Ito ay ang Alien Social Integration Act o batas na nagbibigay amnestiya sa mga dayuhan. Mga dayuhan na pumasok sa ating bansa bago 1992. By virtue of this law, he was granted an Alien Certificate Registration Identity Card, ACRI card, identifying him as a citizen of China. Nagsubmit din siya ng fingerprints sa fingerprint chart. At ito nga ang naging basehan ng pagkumpara sa kanyang fingerprints. Match na match ito sa fingerprints niya sa passport niya bilang si Joseph C. Kumpirmado yan. Hindi haka-haka. Hindi madadaya ng AI. At kahit hindi tayo mga fingerprints experts, hindi naman siguro madi-deny pag pinagtabi ang photo niya dito sa ACR at ng kanyang passport na ang Chinese na si Chen Zhongzhen at ang di umanong Pilipino na si Joseph C.
ay one and the same. Ang sinasabi nila, mayroon namang findings ang BI dati. Pilipino daw siya dahil may passport naman at late registered birth certificate. Pero, hindi ba Mr. President, ganun din ang ginawa nga ni Alice Guo? At the time those findings were made, his application under RA 7919 under the name of Chen Zhongzhen was not known. Ngayon lang natin nalaman na ito nga, nalusutan tayo. Dear colleagues, kapag nalulusutan ang ating mga papeles at mga institusyon, nalulusutan din ang ating soberanya. Nakakabahala rin ang koneksyon ni Xi sa Philippine Silk Road International Chamber of Commerce, kung saan siya ay honorary chairman. Bakit nakakabahala? Dahil ang organisasyong ito ay may malalim na ugnayan sa Communist Party of China at sa One Belt, One Road initiative nito. Sa photo na naka-flash ay ipinapakita ang isang online summit kung saan nandoon ang kanilang grupo. Sa mga Chinese websites at articles mismo, malinaw ang bio at profiles na nag-feature kay Xi. Siya ay pinanganak sa Donghua Village, Jinjiang City, Fujian Province sa China. Sa katunayan, ipinagmamalaki niya ang pagtulong nila ng kanyang asawa na si Gu Zhifang sa kanilang hometown. Ayon pa sa isa, edad 17 si Xi nang lumipat siya sa Pilipinas at nagtrabaho sa isang pabrika ng kahoy. Matapos niyan ay pinasok ang timber trading, tapos ay nag-nickel mining at smelting. Nang umangat ang negosyo, nabanggit na naman na nagbabalik-bayan sila sa kanilang hometown sa China sa pamamagitan ng Xi Zhenzhong and Gu Zhifang Charitable Foundation, covering education, livelihoods, and other areas totaling over 15 million yuan. Ngayong linggo, natuklasan din ng aking opisina na nakapasok rin pala si Joseph Xi sa Philippine Coast Guard Auxiliary noong 2018. Ang PCGA ay isang civilian support unit ng PCG. Volunteer basis ito, pero hindi naman yan open invite. Mga taong vetted lamang ang nakakapasok dyan. In fact, may mga taong years ang binibilang bago mapasali sa roster. Tapos si Joseph Xi, na nagkukunwaring Pinoy, ang bilis na nga na proseso at ayon sa aming napag-alaman, nagkaranggo pa. Na-appoint pa siya with the honorary rank of Auxiliary Commodore. Additionally, while the PCGA is an NGO in character, it enjoys access to sensitive maritime spaces. Hindi maikakaila na nagkaroon si Joseph Xi ng access sa mga events at tao na involved sa national security ng bansa. What does he know now about our Coast Guard operations, our waters, our ports, our maritime vulnerabilities? May paparty-party pa sa mga Coast Guard. Nabalitaan pa namin na nag-donate ng kahoy sa Coast Guard. Kahoy po na mula sa mga communities sa Brooks Point, Palawan. Hindi ba tayo kinikilabutan na sa gitna ng tensyon natin sa China, may isang tulad ni Joseph Xi, a foreign national masquerading as Filipino, ang may access, kahit pa social access lang, sa mismong PCG. At a time when the West Philippine Sea is a constant flashpoint of foreign incursions, yung mga ganitong klaseng butas sa ating seguridad ay hindi na po katanggap-tanggap. Kaya laking pasasalamat po sa ating Coast Guard sa balitang na-delist na si Joseph Xi. Colleagues, the dangers do not end there.
Records show that C is involved in mining operations in our country. Raw nickel ore is shipped abroad to China, feeding the industrial needs of other nations while leaving us with environmental degradation and local communities with little benefit. Kung ang ibang bansa gaya ng Indonesia ay nagbaban ng export ng raw nickel to encourage domestic processing and to add value to the raw material, tayo ay patuloy na nag-export ng raw nickel. Joseph C's company is the lead exporter of raw nickel to China at diretso ito sa sarili niyang smelting plant, Guangdong Century Qingshan Nickel Industry Company. Mr. President, paano makikinabang ang mga Pilipino at ang ekonomiya ng Pilipinas kung hindi naman Pilipino ang nangungunang nagmimina ng nickel? Ikaka-proud ba natin yan? Sa Palawan, yang kumpanya ni Joseph C. na Ipilan Nickel Corporation o INC ay nag-ooperate kahit walang municipal mayor's permit at kahit nakansela ang Environmental Compliance Certificate ni former DENR Secretary Gina Lopez. Kahit na-suspend ang ECC, ay nagpatuloy pa rin ang nasabing minahan sa pagpuputol ng mga punong kahoy. Dagdag pa, may reklamo ukol sa polusyon sa Brooks Point at ang pagputol ng punong kahoy labas sa Special Tree Cutting Permit. Mula sa matinding pagbabaha at kontaminasyon ng pangisdaan, apektado ang local communities. In a 2025 report, Amnesty International reported that Ipilan Mining has been bribing locals to stifle opposition to the mining project. Kahit sa Surigao del Norte, umabot si Joseph C. Yung kanyang isa pang kumpanya, yung Platinum Group Metals Corporation, iniimbestigahan na ng MGB for siltation and pollution. Maging ang NBI, nire-rekomenda ng kasuhan ang mga opisyales nila dahil sa delikadong pagmimina. Unsafe mining practices, yan ang lumalabas na tatak Joseph C. This very Senate in the 19th Congress sought to ban the export of raw nickel. Ang gusto natin, syempre, dito na ang mina, kaya dapat dito rin ang processing para dito mga Pilipino ang makinabang sa trabaho at kita. We want to add value to our domestic industries. Ganyan rin naman sa ibang bansa, lalo na sa mga kapitbahay natin sa Southeast Asia. Sadly, hindi ito ang lumabas sa final version ng batas. Truly, Mr. President, when an individual of questionable citizenship operates in this sector, we are effectively allowing foreign actors to strip our land of wealth while exploiting vulnerabilities and loopholes in our own system. Sa ganyang modus, talo ang Pilipino. Ang teritoryo at likas na yaman ng Pilipinas ay para sa Pilipino. Atin yan lahat. Kabuhayan at puhunan yan ng ating mga kababayan. Hindi yan dapat pinapakialaman, hindi dapat pinanghihimasukan, at hindi dapat kinukupitan ng mga dayuhang nagpapanggap na Pilipino. Kapag pinagsama-sama mo lahat-lahat na ebidensya, ang peking citizenship, ang fingerprint match sa Chinese identity, ang pagpasok sa Coast Guard Auxiliary, at yung kapito kong hawak pagdating sa industriya ng pagmimina. Napakalinaw naman para sa lahat. Ito ay tahasang pag-atake at paglapastangan sa ating pambansang interes at seguridad. Pinaglalaruan na tayo ni Mr. Joseph C., a.k.a. Chen Zhongzhen, a.k.a. Xi Zhenzhong. Dapat may managot. Ngayon, kailangan natin itanong, who is responsible for the registration of birth of Joseph C.?
Alam ko na ito ay isa na namang kaso ng delayed registration of birth, gaya nga ng kay Alice Guo. Sinong dapat managot? Ang local civil registrar ba o ang Philippine Statistics Authority? Who granted him positions of trust within our maritime institutions? What is our criteria for granting membership in the Philippine Coast Guard Auxiliary? What protections are in place to ensure that foreign interests are not embedded in our extractive industries, which are meant to be under the heaviest guard by our government? Mr. President, I urge our Senate to investigate these links thoroughly. Let us review the processes by which citizenship claims are validated and awarded. Imbes na kita at hanap buhay ang ibinigay ng mga kumpanya ni Joseph C. sa ating mga kababayan ay mataas na baha, makapal na putik at malawakang pagkawasak sa kalikasan. Panahon na para isarado ang mga butas sa sistema para sa pamilyang Pilipino na araw-araw nagkakayod. Tama na ang palakasan, nakataya dito ang dignidad ng ating republika. Mr. President, dear colleagues, hayaan niyong sabihin ko nang walang pag-aalinlangan. The Philippines is not for sale. Our flag is not for sale. Being a Filipino is not for sale. Marami pong salamat.